Marshall Peak, Kabanata 5617. May pagtingin ako. Sir Yang Kai, ano ang kahulugan nito? Isang marilag na kalooban ang nagmula sa kaibuturan ng kawalan. Kahit na ito ay isang katanungan, hindi ito ng ahas na kumilos ng masyadong mapangahas. Ito ang innate territory lord na nagbabantay sa lugar na ito. 1,700 taon na ang nakalilipas, mahigit 12 innate territory lords ang namatay sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai, lahat sila ay pinatay sa isang palitan. Bagamat umasa si Yang Kai sa mga panlabas na puwersa noong panahong iyon, ipinakita rin ito kung gaano siya kalakas. Ngayong lumipas na ang 1,700 taon, walang nakakaalam kung anong uri ng mga pagbabago ang naganap sa lakas ng Killing Star na ito, ngunit mula sa oras na ginawa niya upang patayin ang 3 promoted territory lords, tila mas malakas na ito kaysa dati. Ang takot na nabaon sa kanya halos 2,000 taon na ang nakalilipas ay muling bumalot, na bumabalot sa innate territory lord. Ang taong ito ay magsisimula na naman ng massacre. Kung ganoon nga, ang sitwasyon na tumagal ng mahigit 1,000 taon ay masisira na naman. Sir, sinusubukan mo bang sirain ang kasunduan sa pagitan ng dalawang lahi? Tanong muli ng innate territory lord, ang kanyang boses ay inaanod na para bang sinasadya niyang itago ang kanyang kinaroroonan, kaya nahihirapan ang iba na matukoy ang kanyang lokasyon. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi, medyo hindi komportable. Ang mga reaksyon ng innate territory lords na ito ay hindi naman mabagal, at lihim siyang naiinis na napatay niya ang kalaban ngayon lang. Dapat ay nagdahan-dahan siya, baka nakapatay pa siya ng ilan pang ignorante na territory lords. Kaya lang, halos 2,000 taon na siyang hindi kumilos at nakatagpo ng angkop na pagkakataon, kaya paano niya mapipigilan ang sarili? Paglingon niya sa paligid, tila hindi niya pinansin ang nakaharang sa espasyo at tumingin sa isang tiyak na direksyon sa kawalan. Parang naiinip na humikab at nag-wave ng kamay. Dumaan lang ako, pwede na kayong magpatuloy. Biglang binawi ng mabangis na hayop ang mga pangil at kuko. Ang innate territory lord na nagtatago sa mga anino ay biglang bumuhos sa malamig na pawis. Malinaw niyang naramdaman ang isang matalim na aura na nagmumula sa isang malayong lugar at nakalok sa kanya, ngunit sa isang kisap mata, nawala ang aura na ito. Alam na nalantad ang kanyang posisyon, ang maliit na panlilin lang na ginamit niya upang itago ang kanyang sarili ay wala sa mga mata ng kabilang partido. Kung talagang gusto siyang patayin ni Yang Kai, maaabot niya ito sa isang iglap, ngunit wala siyang kahit katiting na tiwala na mapipigilan siya. Ang sagot ni Yang Kai ay nagparamdam sa marami sa territory lords na sumikip ang kanilang dibdib. Napadaan. Sa pagdaan pa lang, napatay na niya ang 3 sa promoted territory lords. Gayunpaman, walang paraan upang masangkot sa bagay na ito. Ang 3 territory lords na unang sumalakay kay Yang Kai ang humantong sa kanilang kamatayan. Noon, may kasunduan na walang pinapayagang umatake, pero hindi ibig sabihin na hindi na siya makakalaban. Hindi pa banggitin na ang mga masters ng Black Ink Clan ay hindi nang ahas na lumaban. Umaasa ako. Halos hindi na panatili ng innate territory lord ang kanyang hitsura bago mabilis na nagpadala ng voice transmission. Ilang sandali pa, biglang naging masigla ang Asher Sun Territory, at ang mga feudal lords at territory lords na malapit sa pangunahing kampo ng Black Ink Clan ay mabilis na nagtipon sa paligid ng pangunahing kampo. Maging ang mga nasa malayo ay mabilis na nakahanap ng mapagtataguan. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ay makikita sa lahat ng dako. Paano hahayaan ng 7th grade at 8th grade masters ng human race ang ganitong pagkakataon? Sa isang iglap, ang orihinal na tahimik na Asher Sun Territory ay naging lubhang masigla. Ang divine sense ni Yang Kai ay dahan-daang tumawid sa kawalan, at hindi kalayuan sa kanya, ilang 7th grade heaven opening realm ang nagtutulungan upang kabkuban ang ilang Black Ink Clan feudal lord. Sa orihinal, ang panig ng human race ay nakakuha lamang ng kaunting bentahe, ngunit nang lampasan sila ni Yang Kai, ang ilang Black Ink Clan feudal lords ay agad na nakaramdam ng takot at ang kanilang lakas ay bumaba ng 30 hanggang 40%. Matapos dumaan si Yang Kai, ang sitwasyon na halos hindi na mapangalagaan ay tuluyan ng napahamak, kaya ilang sandali na lamang bago sila patayin ng 7th grade ng human race. Ilang sandali pa, dumating si Yang Kai sa isa pang larangan ng digmaan at huminto. Sa panig na ito, mayroong 3 8th grade human race master na kumukubkob sa isang innate territory lord. Bagamat 3 laban sa isa, walang labis na kalamangan. Sa isang banda, ang lakas ng isang innate territory lord ay napakahusay, ngunit sa kabilang banda, ang 3 8th grade human race master na ito ay kamakailan lamang na nasira, kaya ang kanilang mga pundasyon ay hindi masyadong matatag. Gayunpaman,
Napakahusay na nagtutulungan silang tatlo, gamit ang lahat ng uri ng divine abilities at secret techniques ng sabay. Matagal na silang nagkaunawaan sa isa't isa, kaya't kahit na hindi nila nagawang manig sa matinding labanang ito, matatag pa rin nilang natali ang innate territory lord sa kanilang paligid. Nasira ang espasyo, at ang oras sa larangan ng digmaan ay tila nasa isang estado ng kaguluhan. Nakakabigla ang mga ilaw ng sibat na pinatay, na puno ng layuning pumatay. Ang pagdating ni Yang Kai ay natural na nakakuha ng atensyon ng tatlong tao at master ng Black Ink Clan. Hindi napigilan ng innate territory lord na makaramdam ng kaunting takot at sumigaw. Kikilos ba si Sir Yang Kai? Napangiti si Yang Kai. Gusto ko lang makita kung paano kayo lumaban. Ang kanyang mukha ay lumubog habang sinasaway ang tatlong 8th grade cultivator. Ang tatlong maliliit na bastos na ito ay nagtanim ng napakaraming taon na walang kabuluhan, paano sila makakalaban ng ganito sa isang 3-on-1 na labanan? Kung may lumabas na balita, mawawalan ako ng mukha. Ang binata na may tapat na ekspresyon ay biglang nagsabi na may mapait na ekspresyon. Hanord Master, 300 taon na lang ang nakalipas mula nang makalusot kami sa 8th grade, ang taong ito ay isang innate territory lord. Kung ito ay isang ordinaryong territory lord, hindi sila magkakaroon ng ganoong kahirap na labanan, ngunit ang isang innate territory lord ay 2 beses na mas malakas kaysa sa promoted territory lord. Bumaba ang mukha ni Yang Kai. Naglakas loob ka pa ring magsalita. Pinalaki ka ng Hanord Master sa napakaraming taon na walang kabuluhan. Bahagyang itinaas ang kanyang ulo, bumuntong hininga siya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na nang ang Hanord Master ay nakalusot lamang sa 8th grade, nakapatay pa siya ng isang royal lord. Sa tatlong 8th grade master, ang kabataang may mga crew cut ay pumulupot sa kanyang mga labi at sinabing. Ang Hanord Master ay labis na nagyayabang. Kung tungkol sa pagpatay sa isang territory lord, natural na maniniwala sila. Narinig din nila ang lakas ng kanilang Hanord Master, ngunit ang pagpatay sa isang Royal Lord ay isang bagay na kahit ang kanyang tatlong direktang disipulo ay hindi naniniwala. Lahat sila ay nagbubulungan sa kanilang mga puso, hindi nila alam na ang kanilang Hanord Master ay may ugali ng pagmamayabang. Naglakas loob kang magambala habang nakikipaglaban sa isang kaaway, pagod ka na bang mabuhay? Muling nagmura si Yang Kai. Ang babaeng 8th grade ay agad na naglabas ng mga larawang sibat, ang hinaing at galit sa kanyang dibdib ay sumambulat habang siya ay sumigaw. Patayin. Pinalakpakan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at sinabi. Yebay, matuto mula sa iyong junior sister. Paanong ang isang tao ay walang anumang layuning pumatay? Kung lalaban ka sa isang dalubhasa, mamamatay ka o mamamatay sila. Kung hindi mo isugal lahat ng meron ka, paano ka magkakaroon ng final laugh? Oo, naging mataimtim ang ekspresyon ni Zhao Yebay habang tumataas ang kanyang layunin sa pagpatay. Ang innate territory lord na kinubkob ay nanginginig na sa takot, natatakot na baka bigla siyang atakihin ni Yang Kai. Nang marinig niya ang usapan nila, nanlamig agad ang puso niya. Hanord Master. Si Yang Kai ba talaga itong tatlong bagong na-promote na 8th grade Hanord Master? Ano ang dapat niyang gawin? Kung ito ay tatlong ordinaryong master ng 8th grade, maaaring napatay niya sila, ngunit ang mga ito ay mga disipulo ni Yang Kai. Kung talagang gusto niyang patayin ang mga ito, paanong uupo lang si Yang Kai at manood? Kung siya ay pinatay ni Yang Kai dahil dito, hindi kailanman gagamitin ng Black Ink Clan ang kasunduan laban sa kanya, na nagkukunwaring hindi ito nangyari. Para sa isang sandali, siya ay nalilito. Ang tatlong disipulo ay naranasan din sa labanan, kaya paano sila magiging malambot ang puso kung mayroon silang magandang pagkakataon? Sa isang iglap, ang innate territory lord ay nakablock lamang, hindi nakalaban, nagpakawala ng serye ng mga Katanji tanging divine abilities at secret techniques na nagpapaliwanag sa kalangitan. Bahagyang tumango si Yang Kai. Halos ito ay maihahambing sa isa o dalawa sa mga nakaraang tagumpay ni Master. Nagumbok ang mga ugat sa noo ni Zhao Ya dahil hindi na niya ito matiis. Habang itinutulak niya ang kanyang sibat, sinabi niya. Hanord Master, bakit hindi ka pumunta sa ibang lugar upang tingnan? Ang tatlo sa kanila ay naglalaban ng buhay at kamatayan na labanan dito. Isang bagay kung hindi makialam ang matanda, ngunit ngayon ay nakatayo siya dito at gumagawa ng mga sarkastikong pahayag. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinatok siya sa ulo. Ano? Hinahamak mo ba ako? Lubhang naagrabyado si Zhao Ya, ngunit sa parehong oras, lihim siyang nabigla sa lakas ng kanyang Hanord Master. Bagamat hindi siya gumawa ng anumang pag-iingat at ganap na nakatuon sa pakikipaglaban sa innate territory lord, isa pa rin siyang 8th grade, nang umatake ang kanyang Hanord Master, hindi man lang siya nakareact.
Hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Oo naman, mas matanda ang luya, mas maanghang ito. Ang pagmamayabang ay malamang na karaniwang katangian ng isang lalaki. Hindi naging madali para sa matandang ito sa loob ng maraming taon, hayaan siyang magyabang. Agad niyang tinakpan ang bibig niya. Paano na lang kayong tatlo? Nasaan si Yang Xiao, ang munting bastos na iyon? Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Kung tama ang pagkakaalala niya, ang kanyang tatlong disipulo ay dapat nakasama ni Yang Xiao. Tila nakapagtatag sila ng isang pangkat na tinatawag na Shifang Wuji at gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Ngayon, silang tatlo lang ang nandito at si Yang Xiao ay wala kahit saan. Ginamit ni Shu Yi ang time loss para makagambala sa pangunawa ng innate territory lord habang mabilis siyang sumagot. Nitong mga nakaraang taon, kaming mga kapwa-disipulo ay sumusulong sa 8th grade, kaya hindi na angkop para sa amin na bumuo ng isang team para pumatay ng mga kalaban, kaya humiwalay kaming tatlo kay senior brother Yang. Naiintindihan ni Yang Kai. Noong nakaraan, bumuo sila ng isang pangkat para pumatay ng mga kalaban dahil hindi masyadong malakas ang kanilang lakas. Bagamat maraming mga 7th grade master, nakipagsapalaran sila ng malalim sa great territory na inookupahan ng Black Ink Clan at nakatagpo ng maraming panganib. Natural, nagsama-sama sila. Ngayon, marami sa maliliit na brats na ito ang nakapasok sa 8th grade, kaya bakit kailangan nilang gawin iyon? Ito rin ay isang matalinong pagpili, at sa ganitong paraan lamang sila maaaring patuloy na makalusot sa panahon ng krisis na ito. Ang tatlong disipulo niyang ito ay direktang nakarating sa 7th grade noon, at ngayong naabot na nila ang 8th grade, hanggat nakakaipon sila ng sapat na mapagkukunan, magagawa nilang makapasok sa 9th grade. Sa oras na iyon, tiyak na sila ang magiging pundasyon ng human race. Ganoon din si Yang Xiao. Isa siyang pure-blooded dragon clan na may sariling bloodline inheritance, kaya ang paglusot ay nakadepende lamang sa kanyang dragon vein at wala ng iba pang kadena. Si Yang Zhou, sa kabilang banda, ay kapareho ng kanyang kuya. Sa buhay na ito, naabot na niya ang kanyang limitasyon, ang 8th grade. Mamatay. Isang malambing na sigaw ang biglang umalangaw habang ang sibat ni Zhao Ya ay tumusok sa dibdib ng innate territory lord, na naging sanhi ng isang marahas na shockwave na kumalat habang ang isang malaking butas ay lumitaw sa kanyang dibdib. Sa simula, sa kanyang lakas, imposible para sa kanya na magtagumpay ng ganoon kadali. Ang labanan ngayon ay malamang na magreresulta sa magkabilang panig na dumaranas ng matinding pagkatalo, o ang magkabilang panig ay outrage. Gayunpaman, ang patuloy na pagdaldal ni Yang Kai ay nagpilit sa innate territory lord na ilihis ang ilan sa kanyang atensyon upang magbantay laban sa kanya. Isinasaalang-alang na si Zhao Yebai at ang iba pa ay mga disipulo ni Yang Kai, hindi siya nang ahas na patayin sila. Hindi makatakas, hindi makalaban, wala siyang magagawa ng buong puso, natural na hindi matatapos ng maayos ang naghihintay sa kanya. Senior brother. Sigaw ni Shu Yi. Magkakilala silang tatlo sa loob ng maraming taon at hindi mabilang na beses na silang nag-away. Sa sandaling nagtagumpay si Zhao Ya, sinamantala ni Shu Yi ang pagkakataon. Si Zhao Yebai ay umungal. Darating. Ang space at time principles ay umikot sa kanilang mga kamay, naghahalo-halo sa isa't isa at bumubuo ng isang misteryosong puwersa. Martial Peak, Kabanata 5618. Huling labanan. Ang space at time ay biglang naging magulo habang ang buong larangan ng digmaan ay napuno ng kakaibang liwanag. Ang gulat at takot na ekspresyon ng innate territory lord ay nanlamig sa kanyang mukha habang ang sibat ay tumutulak pabalik-balik ng 18 beses. Sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, ang territory lord ay walang pakialam kay Yang Kai. Ang kanyang black ink strength ay lumundag na parang tsunami at tumama sa lahat ng direksyon. Nabasag ang magulong espasyo sa kanilang paligid at lumipad ang tatlong figure, bawat isa sa kanila ay nagsusuka ng dugo. Kasabay nito, ang katawan ng territory lord ay napuno ng 18 sugat at napuno siya ng dugo. Hindi na siya naglakas loob na manatili sa pwesto. Paglingon niya, nag-transform siya sa isang black ink cloud at naghanda na tumakas. Nakakatakot na pag-iisip. Umungol si Zhao Yebai. Ang tatlong kapwa-disipulo ay sa wakas ay nagawang masaktan ng husto ang kanilang kaaway, kung hahayaan nila siyang makatakas ng ganito, kung gayon ang lahat ng kanilang mga taon ng paglilinang ay masasayang. Higit pa rito, ang kanilang Honored Master ay nakatingin sa gilid. Hindi niya inaasahan na kikilos ang kanyang Honored Master, at talagang walang intensyon si Yang Kai na gawin iyon, nanonood lamang ng may interes. Habang nagsasalita siya, ang kanyang lumilipad na figure ay biglang huminto at humakbang siya pasulong,
ang kanyang mga afterimage ay nananatili pa rin sa hangin habang ang kanyang pangunahing katawan ay biglang lumitaw sa harap ng tumatakas na Territory Lord. Hindi niya namalayang may lumitaw na kakaibang bagay sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay parang espada ngunit parang ahas din, na paikot-ikot sa kanyang kamay na parang anumang oras ay kakagatin siya nito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Yang Kai at hindi niya maiwasang makaramdam ng kasiyahan. Hindi niya binigyang pansin ang mga alagad niyang ito sa loob ng napakaraming taon, ngunit ngayon ay napagtanto niya na ang musmos na bata noon ay lumaki na sa ganoong antas. Ang espada sa kamay ni Zhao Yabai ay hindi isang espada, hindi rin ito isang ahas, kundi isang space truck. Gamit ang space truck na ito bilang sandata, naglaslas siya patungo sa Territory Lord. Umalis ka. Ang Territory Lord ay umungal habang siya ay nagpadala ng hampas ng palad kay Zhao Yabai. Ang Space Sword ay hindi talaga bumagsak, sa halip ay mabilis na gumuhit ng isang arko at pinutol ang Black Ink Cloud. Kasabay nito, ibinaba ni Zhao Yabai ang kanyang katawan at iniwasan ang suntok ng Territory Lord, na inihayag si Shu Yi na nagtatago sa kanyang likuran. Ginamit niya ang kanyang Space Principle para harangin ang kalaban ngayon at isinama niya ang kanyang third junior brother. Ang innate Territory Lord ay nakatutok sa pagtakas kaya hindi niya napansin ang dalawang tao sa kanyang harapan. Pinagdikit ni Shu Yi ang kanyang mga palad, na may time na tingin sa kanyang mukha habang ang isang makapal na Time Principle ay umaakyat sa kanyang katawan, dahan-daang itinulak palabas gamit ang kanyang palad. Ang lahat ng kanyang lakas ay naipon sa hampas ng palad na ito. Sa malawak na kawalan na ito, para siyang nakaranas ng hindi mabilang na mga siklo ng buhay at kamatayan. Nang ang kamao ng Territory Lord ay tumama sa palad ni Shu Yi, 50% na lamang ng kanyang lakas ang natitira. Nang inig ang katawan ni Shu Yi habang lumipad din palabas ang Space Sword ni Zhao Yabai. Muling nahayag ang figure ng Territory Lord, at sa pagkakataong ito, hindi lang ito simpleng sugat, kundi parang nakagat ng mabangis na hayop. Nang hindi hinintay na patatagin ng Territory Lord ang kanyang sarili, isang matinding pagpatay ang lumitaw sa kanyang likuran at ang sibat na nasa kamay ni Zhao Ya ay napalitan ng hindi mabilang na mga imahe ng sibat na bomb alot sa napakasakit na Territory Lord. Sa puntong ito, ang innate Territory Lord na ito ay wala ng pagkakataong makatakas. Patayin siya. Sigaw ni Shu Yi habang nagmamadaling sumulong kasama ang kanyang eldest senior brother. Hindi na siya kumilos ng padalos-delos, sa halip ay patuloy na nakikipaglaban sa innate Territory Lord sa loob ng kalahating oras bago siya tuluyang nahuli. Nang pasabugan ni Zhao Ya ang ulo ng innate Territory Lord at binawi ang kanyang sibat, ang tatlong kapwa-disipulo ay hinihingal na lahat, namumutla ang kanilang mga mukha, ngunit nang magkatinginan sila, naramdaman nila ang hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanilang mga puso. Ito ang unang pagkakataon na nakapatay sila ng innate Territory Lord. Noong nakaraan, nakalaban nila ang maraming Territory Lords, ngunit kadalasan ay natalo sila. Sa pamumuno ng kanilang eldest senior brother, ang tatlong kapwa-disipulo ay tumakas sa takot, at sa ilang pagkakataon ay nakaranas sila ng matinding pagkatalo habang nakikipaglaban sa kanilang mga kaaway, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaisip na makakapatay sila ng isang innate Territory Lord. Bagamat dahil ito sa presensya ni Yang Kai, sa huling kalahati ng labanan, ibinigay na ng innate Territory Lord ang lahat at hindi na nagpigil. Ang ganitong uri ng pakikibaka sa buhay at kamatayan ay walang alinlangan na lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Hanggat maaari nilang ganap na matuno ang karanasan ng labanang ito, tiwala silang tatlo na kung makakatagpo silang muli ng isang innate Territory Lord, hindi sila mapupunta sa ganoong kahabag-habag na kalagayan. Maraming salamat sa pagtuturo ng Hanord Master. Matapos huminga ng ilang hininga, lumingon si Zhao Yabai kay Yang Kai at kinuyam ang kanyang mga kamao ng may paggalang. Ngumiti si Yang Kai. Hanord Master, buksan ang pinto para sa iyo, ang cultivation ay nakasalalay sa individual. Wala nang maituturo sa iyo ang Hanord Master, masasabi lang niya na nagawa mo ng mabuti. Bagamat mula sa kanyang tangkad, ang labanan sa pagitan ng tatlong maliliit na brats ay medyo mahirap at marami sa kanilang mga pagkakataon ay hindi perpekto, paano magiging perpekto ang mga ganoong bagay? Kahit siya mismo ay hindi na ipakita ang kanyang buong potensyal. Ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay patuloy na nagbabago, at sa pamamagitan lamang ng patuloy na paglabag sa kanyang sariling mga limitasyon maaari siyang lumago. Higit pa rito, lahat sila ay may kani-kanyang natatanging paraan ng paggamit ng kani-kanilang Dao, lalo na noong sina Zhao Yabai at Shu Yi's Space and Time Principle ay pinagsama upang bumuo ng kapangyarihan ng espasyo at oras. Nagamit ni Yang Kai ang Sun and Moon Divine Will upang ipakita ang kapangyarihan ng espasyo at oras dahil kinokontrol niya ang Dao ng space at time, tulad ng kaliwa at kanang kamay ng isang tao. Kapag pinagsama-sama,
natural itong walang kapintasan. Gayunpaman, sina Zhao Yebei at Xu Yi ay dalawang magkahiwalay na nilalang, isa sa kanyang kaliwang kamay at isa sa kanyang kanang kamay. Kung nais nilang magtulungan ng perpekto, hindi lamang nila kailangang maunawaan ang oras, kailangan din nilang magtiwala sa isa't isa. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mga batang agila ay lumaki at ngayon ay may mga kwalifikasyon upang lumipad. Bigla niyang naintindihan ang nararamdaman ni Uyang Lai at ng iba pa noong nakaraan. Bawat henerasyon, magkakaroon ng bagong henerasyon ng mga talento, at bawat bagong henerasyon ay hihigit sa nauna. Nang lingunin ng matandang 8th grade Heaven Opening Realm ang kanilang kabataan at aktibong mga sarili, malamang na ganoon din ang naramdaman nila. Sa napakaraming taon, walang itinuro sa iyo ang Hanord Master. Dahil nagkita na tayo ngayon, bibigyan kita ng huling aral. Magiliw na ngumiti si Yang Kai. Ang tatlong disipulo ay nakasuot ng solemn na mga ekspresyon, na medyo nalulungkot sa hindi malamang dahilan. Ang kanilang Hanord Master ay hindi mukhang matanda, at kung ikukumpara sa iba pang veteranong 8th grade masters, siya ay masasabing napakabata pa niya, ngunit silang tatlo ay alam na ang 8th grade ay ang limitasyon ng kanilang Hanord Master. Ito ay walang alinlangan na isang malupit na parusa para sa isang cultivator na ginugol ang kanyang buong buhay sa paghabol sa tugatog ng martial Dao. Ang hitsura ng kanilang Hanord Master ay maaaring hindi tumatanda, ngunit ang kanyang puso sa paghabol sa martial Dao ay hindi kailanman magiging mas bata. Bahagyang namula ang mga mata ni Zhao Ya dahil hindi niya maiwasang maalala ang pag-aalaga at pagmamahal na ipinakita sa kanya ng kanyang Hanord Master noong bata pa siya. Sa napakaraming taon, tila ang mga kapwa-disipulong ito ay hindi nagpakita ng kanilang pagiging anak sa harap ng kanilang Hanord Master. Lihim niyang ipinasya na kung darating ang araw na malulutas ang lahat ng kaguluhan, paglilingkuran niyang mabuti ang kanyang Hanord Master. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at bahagyang umubo bago biglang sumigaw. Narito ang tatlong direktang disipulo ng haring ito. Kung gusto mong maghiganti para sa mga territory lords mo, kung ayaw mo sa akin, huwag mag-atubiling labanan sila. Kung kaya mo silang patayin, ikaw na ang bahala. Ang haring ito ay hindi mag-aayos ng mga account mamaya. Ang tatlong disipulo ay dahan-dahang nagmulat ng kanilang mga mata, ang pait at kalungkutan sa kanilang mga puso ay agad na natutunaw habang lahat sila ay nakatitig sa kanilang Hanord Master na nalilito. Si Yang Kai ay commandant sa kanila. Ang nilalaman ng huling aralin na ito ay hindi ka mapoprotektahan ng Hanord Master sa natitirang bahagi ng iyong buhay, kaya dapat mong tahakin ang iyong sariling landas. Nang matapos siyang magsalita ay hindi na niya pinansin ang mga reaksyon ng mga ito at humakbang pasulong, lumipad ng 1,000,000 kilometro ang layo. Mula sa malayo, siya ay nagpakawala ng isang malakas na tawa. Isang malaking bato na tumataas kasabay ng hangin, kumailang lang 70,000 kilometro ang taas. Mukhang nasa sobrang ganda ng mood niya. Ilang sandali pa, nawala ang kanyang aura sa Asher Sun Territory, na halatang dumaan sa Territory Gate. Sa isang iglap, ang Divine Sense mula sa lahat ng direksyon ay nakipagkompetensya patungo sa grupo ng tatlo ni Zhao Yebei, at sa dilim, parang hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila. Tumakbo. Tinawag ni Zhao Yebei ang kanyang junior sister at junior brother bago tumalikod at nagmamadaling pumunta sa human race camp. Paano magkakaroon ng ganoong Hanord Master? Paano magkakaroon ng ganitong Hanord Master? Gusto kong ipagkanulo ang aking Master Sect. Malapit nang mabaliw si Xu Yi. Sa mundong ito, maraming tao ang nakakaalam na ang tatlong ito ay direktang mga disipulo ni Yang Kai, ngunit hindi marami. Pagkatapos ng lahat, bago umalis si Yang Kai para sa Black Ink Battlefield, inilagay niya sila sa High Heaven Palace. 3,000 taon na ang lumipas mula noon, at sa oras na iyon, silang tatlo ay mahina pa rin. Inakala lang ng mga ordinaryong tao na silang tatlo ay mga ordinaryong disipulo ng High Heaven Palace, ngunit hindi nila naisip na silang tatlo ay talagang may master at disciple na relasyon kay Yang Kai. Natural, hindi nila basta-basta ihahayag ang bagay na ito. Alam na alam nila ang ginawa ng kanilang Hanord Master sa Black Ink Clan. Kung malalaman ng Black Ink Clan ang relasyon nila ni Yang Kai, tiyak na target nila sila. Alam ito ng mga upper echelon ng human race at hindi pa ito nabanggit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkusa si Yang Kai na ilantad ang kanilang relasyon ngayon. Sa napakaraming mga territory lords na namatay sa kamay ni Yang Kai, ang Black Ink Clan ay walang paraan upang harapin si Yang Kai, ngunit paanong hindi nila haharapin ang tatlong disipulong ito? Nakikinikinita na ang mga panganib na haharapin nilang tatlo sa hinaharap ay higit pa sa kanilang naranasan noon. Marahil sa sandaling lumitaw sila sa isang great territory, isang innate territory lord ang magtutuon sa kanila.
Nakagat ni Joya ang kanyang labi habang ang kanyang mga mata ay lalong namula. Lihim niyang ipinasya sa kanya na kapag tumanda na ang kanyang Hanord Master at hindi na makalakad, tiyak na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magpakita ng kabanalan sa anak. Bukod dito, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang matanda ay hindi kailanman nagturo sa kanila ng anuman sa lahat ng mga taon na ito. Bukod sa nanghihina sila at protektado ng kanyang mga pakpak, mula nang umalis sila sa Void World, mahirap para sa tatlong disipulong ito na makita man lang siya, kaya paano sila makakatanggap ng anumang patnubay. Ang matandang ito ay nagkaroon pa rin ng lakas ng loob na magsalita tungkol sa kanyang huling aralin. Eldest senior brother, tumakbo ka. Hinahabol nila tayo. Sigaw ni Shuyi sa gulat. Sa maikling panahon lang, maraming malalakas na aura ang pumalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon, malinaw na lahat sila ay mga innate territory lords. Bilang karagdagan, sa kadiliman ng kawalan, mayroong ilang dosenang mas mahinang aura na sumunod sa kanila, lahat sila ay malinaw na tinatrato sila bilang mga target. Kayong lahat, pumunta rito. Sigaw ni Zhao Yabay habang ginagamit niya ang kanyang Space Principle para balutin ang kanyang junior sister at junior brother, ang kanyang figure ay kumikislap. Sa wakas ay sumugod siya sa kampo ng human race matapos na halos maubos ang kanyang lakas, bumagsak sa lupa at wala man lang lakas na gumalaw kahit isang daliri. Tumangala sa madilim na kawalan, isa lang ang nasa isip niya. Sobra na ang Hanord Master. Kudlit, Martial Peak, Kabanata 5619. Naghahanap. Matapos ang halos 2,000 taon, ang pinakadakilang pumatay ng human race, si Yang Kai, ay biglang lumitaw at agad na pumatay ng 3 promoted territory lords sa Asher Sun Territory. Nang kumalat ang balitang ito, nagulat ang Black Ink Clan. Ang promoted territory lord ay isa ring territory lord. Bagamat hindi ito kasing lakas ng isang innate territory lord at mas mahina pa sa isang ordinaryong 8th grade human race, hindi ito isang taong madaling mapatay. Narinig nila na ang 3 territory lords ay nagkusa na salakayin siya, ngunit wala pang 3 paghinga, lahat sila ay namatay. Sa kabutihang palad, hindi siya nagpatuloy sa pagpatay, ni wala siyang balak na sirain ang kasunduan na ginawa niya sa mga nakaraang taon. Naglakad-lakad lang siya saglit sa Asher Sun Territory bago umalis. Sa ilang sandali, ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan sa iba't ibang Great Territory Battlefield ay umatras, walang pagsisikap na magtanong tungkol sa mga intensyon ni Yang Kai. Di nagtagal, dumating ang balita mula sa lahat ng panig na si Yang Kai ay lumitaw sa mga larangan ng digmaan ng iba't ibang Great Territory, ngunit wala na siyang anumang intensyon na kumilos. Sa halip, paimpol siyang naglakad, tila may hinahanap. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang hinahanap. Maraming beses, nilapitan pa niya ang pangunahing kampo ng Black Ink Clan, dahilan para hindi mapakali at kinakabahan ang territory lords. Ang dahilan kung bakit hindi sila mapakali ay kung maglulunsad sila ng isang todo atake, na may pinagsamang lakas ng lahat ng mga master ng Black Ink Clan sa Great Territory, marahil ay magkakaroon sila ng pagkakataon na mahuli siya, ngunit ang ikinababahala nila ay iyon. Kung ang isang mahusay na labanan ay sumiklab, sino ang nakakaalam kung ilang territory lord ang mamamatay? Marahil ay walang paraan upang mabuhay sila. Pagkatapos lamang na tuluyang makaalis si Yang Kai ay tuluyang napahinga ang Black Ink Clan. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang isa pang balita. Sa Asher Sun Territory, aktibo ang 3 personal na disipulo ni Yang Kai, at maraming master ng Black Ink Clan ang nagsisikap na patayin sila. Dahil dito, lubos na nasasabik ang marami sa Black Ink Clan. Ang anino ni Yang Kai ay nakatakdang bomb alot sa kanila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang lakas at kapangyarihan ng taong ito ay isang bagay na walang Black Ink Clan na nang-ahas na madaling labanan. Kahit na wala silang magagawa kay Yang Kai, maaari pa rin nilang harapin ang kanyang 3 personal na disipulo. Higit pa rito, ang relasyong master-disciple na ito ay isang bagay na inisyatiba ni Yang Kai na ihayag bago siya umalis sa Asher Sun Territory. Sinabi pa niya na kahit napatayin ng Black Ink Clan ang kanyang 3 disipulo, hindi siya maghihiganti. Tulad ng mga mata ng hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan sa Asher Sun Territory, isa pang serye ng balita ang kumalat mula sa iba pang Great Territory. Sina Yang Xiao at Yang Zhou, na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa mga nakaraang taon, ay talagang ampon na anak at nakababatang kapatid ni Yang Kai. Mayroon ding ilang bagong na-promote na babae sa 8th grade na talagang mga asawa ni Yang Kai. Sa ngayon, lahat ng malapit kay Yang Kai ay tinarget ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay mabilis na nakabuo ng maraming plano upang palibutan at patayin ang mga taong ito, ngunit hindi sila nang ahas na patayin sila ng walang ingat.
Bagamat sinabi ni Yang Kai na hindi siya maghihiganti, alam ng lahat na nagsasalita lang siya ng kalokohan. Gayunpaman, kung mahuli nila ang ilan sa kanila at gawing Black Ink disciples, tiyak na mapipigilan nila si Yang Kai. Sa sunod-sunod na larangan ng digmaan, ang human race at ang Black Ink clan ay muling nagsagupaan, na naging dahilan upang maging lubhang magulo ang sitwasyon. Sa sandaling ito, umalis na si Yang Kai, na may hawak na universe chart habang naglalakad siya sa isang great territory. Kung gusto niyang ganap na sirain ang Black Ink, kailangan niyang hanapin ang Primodile World Light. Bagamat nagpunta siya sa Chaotic Dead Territory para magtanong tungkol sa ilang impormasyon mula kina Big Brother Huang at Big Sister Lan, hindi niya alam kung paano mahahanap ang Primodile Light na iyon. Ngayon, maaari lamang siyang umasa sa hanggal na pamamaraang ito upang makakuha ng isang bagay. Sinabi ni Kang na kapag lumitaw ang Primodile Light sa mundong ito, magkakaroon ng kadiliman, liwanag at kadiliman. Noong una, ang dalawang panig ay malapit na magkaugnay, ngunit ngayon, ang kadiliman ay naging Black Ink na nilamon ang universo, ngunit ang Primodile Light ay nawala. Ang Primodile Light na ito ay maaaring hindi talaga umiiral sa mundong ito sa anyo ng liwanag, tulad ng kung paano naging Black Ink ang kadiliman. Ang liwanag na ito ay maaaring isang talon ng damo, isang puno, o kahit isang hayop, isang tao, o kahit na anuman sa mundong ito. Hindi alam ni Yang Kai kung mahahanap niya ito, kaya magagawa lang niya ang kanyang makakaya at ipaubaya ito sa tadhana. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay umabot na sa limitasyon nito. Bagaman hindi pa niya naaabot ang rurok ng 8th grade, ang pundasyon ng kanyang miniature universe ay patuloy na tumataas, kaya hindi na kailangan para sa kanya na magpatuloy sa paglilinang. Matapos ang mapait na pagtahak sa landas na ito sa buong buhay niya, ang agos sa kanya ay umabot na sa dulo ng sarili niyang martial Dao, ngunit hindi niya naramdaman ang kahit katiting na kagalakan, dahil alam niyang malayo ito sa rurok ng martial Dao. Para sa isang cultivator, ito ay walang alinlangan na isang malaking trahedya. Hindi man siya cultivator, hindi siya maaaring lumabas na lamang at lumaban, at hindi siya maaaring umupo na lamang at walang magawa. Kung mortal lang siya, baka na-enjoy niya ang buhay niya, pero sa kasamaang palad ay hindi. Mas mabuti kung mahahanap niya ang Primodile Light na iyon, ngunit kung hindi niya makita, ituturing niya ito bilang isang mahabang paglalakbay upang pakalmayan ang kanyang isip. Ang kanyang divine sense ay nakaunat na parang tubig, hindi nawawala ang isang sulok. Sa tuwing mapapasa siya sa isang great territory, kukunin niya ang universe chart at gagamitin ang kanyang divine sense para bumuo ng cross sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Sa kasalukuyan, ang 3,000 mundo at maraming great territory ay inookupahan ng Black Ink clan. Ang dating umuunlad at masiglang universe world ay nawala ang kanilang world force, na naging sanhi ng pagbagsak at pagkamatay ng Great Dao. Ang hindi mabilang na Black Ink clan ay dumadaloy sa kawalan, at maraming Black Ink nest ang nakatayo ngayon sa patay na universe worlds. Nang salakayin ng Black Ink clan ang 3,000 mundo, bumisita na rin si Yang Kai sa maraming great territory, ngunit sa oras na iyon, sinubukan niyang pinuhin ang universe worlds upang iligtas ang pinakamaraming buhay na nilalang hanggat maaari. Nagmamadali ang paglalakbay na ito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, siya ay lubhang mislan. Hinanap niya ang halos bawat sulok ng bawat great territory, maging ang sirang universe world at mga lumulutang na kontinente. Kung ikukumpara sa nakaraan, ang great territory na ito ay walang alinlangan na mas walang buhay. Kahit na ang kawalan ay napuno ng isang napakasama at nakakasuka na aura ng Black Ink strength. Ang patay na universe world ay nagmistulang mga nabubulok na bangkay. Ang Black Ink na kalamidad ay matagal nang lumaganap sa buong mundo, at sa ilalim ng malaking kalamidad na ito, walang sino man ang mananatiling hindi nasaktan. Nakatagpo rin siya ng maraming human race hunters na naglakbay sa iba't ibang magagandang domain at winasak ang Black Ink nest ng Black Ink clan, na naging sanhi upang sila ay kinubkob ng hukbo ng Black Ink clan. Ito ay isang kapanapanabot na karanasan, ngunit sa parehong oras, sila ay umani din ng ilang mga benepisyo. Habang naglalakad si Yang Kai sa iba't ibang magagandang domain, mas maraming cross ang lumitaw sa universe chart sa kanyang kamay, na unti-unting sumasakop sa kabuuan nito. Wala siyang pakialam kung ilang taon na siyang nawala. Isang araw, bigla siyang nahulog sa isang napakatahimik na mundo. Matapos kumpirmahin ito sa universe portrait, bigla niyang napagtanto na ito ang Chaotic Dead Territory. Labis na nagulat si Yang Kai. 3 beses na siyang nakapunta sa Chaotic Dead Territory, at kahit anong oras pa siya pumunta rito, ang kawalan na ito ay palaging nasa isang magulong estado. Bagamat malupit ang lakas ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, mahirap para sa kanila na kontrolin ang sarili nilang lakas. Kung saan sila nakatayo,
Ang marahas na yin at yang na enerhiya ay sapat na upang basagin ang kawalan. Dahil din dito nang gusto ni Yang Kai na hilingin sa kanila na lumabas para harapin ang Black Ink Clan, hindi siya nagtagumpay, maliban kung gusto niyang gawing bahagi ng Chaotic Dead ang bawat Great Territory, ngunit ito ay isang resulta na siya at ang lahat ng iba pang mga lahi ay nahirapang tanggapin. Kahit na ang mga dakilang domain ay inookupahan na ngayon ng Black Ink Clan at ang Universe Worlds ay namatay, magkakaroon pa rin ng isang araw kung kailan maibabalik ang kaguluhan, ngunit kung sila ay magiging bahagi ng Chaotic Dead Territory, walang mangyayaring posibilidad ng pagbawi. Ngayong narito na siya muli, ang lugar na ito ay talagang medyo naiiba, na naging sanhi ng pagiging curious ni Yang Kai. Tumalon patungo sa kailaliman ng kawalan, tumawag siya. Big Brother Huang, Big Sister Lan, nandito si Little Brother. Kasunod ng bakas ng aura sa dilim, nakita ni Yang Kai sina Big Brother Huang, Big Sister Lan, ngunit nang tumingin siya sa paligid, nagulat siya. Ano? Naglalaro ba kayong dalawa? Nakatayo sa harap niya ang isang figurette, o sa halip, ito ay ang kombinasyon ni Big Brother Huang, Big Sister Lan. Ang kaliwang kalahati ng figure ay may hitsura ni Big Brother Huang habang ang kanang kalahati ay may hitsura ni Big Sister Lan. Kakaiba ang hitsura nito, na parang may kung anong makapangyarihang puwersa ang pilit na nagsanib sa kanilang dalawang ngunit hindi ito nagawa. Ang kakaibang kombinasyon ay tumitig kay Yang Kai, ang dalawang magkaibang kulay nitong mga mata ay naglalabas din ng ibang uri ng kinang. Biglang lumibot ang mga mata nito sa paligid, at nagkahiwalay sa kaliwa't kanan ang magkapareha. Sa susunod na sandali, na may bahagyang tunog, naghiwalay sina Big Brother Huang, Big Sister Lan, pareho silang mukhang pagod at nawalan ng gana. Anong nangyari? Tanong ni Yang Kai. Hinaplos ni Big Brother Huang ang kanyang mga templo na parang sumasakit ang ulo. Sinusubukan naming magsama. Di ba sabi mo noong nakaraan may relasyon kami sa Primodile Worldlight? Pagkaalis mo, pinag-isipan namin itong mabuti at naramdaman namin na baka totoo, kaya sinubukan namin. At ang resulta? Ang resulta ay kung ano ang nakita mo. Inilahad ni Big Brother Huang ang kanyang mga kamay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, gusto mong kontrolin. Kung hindi dahil sa malakas kong panlaban, kinain mo na ako. Reklamo ni Big Sister Lan. Mukhang naagrabyado si Big Brother Huang. Paano mo ako masisisi? Ikaw ang unang gumawa nito, hindi ako pwedeng umupo na lang at manood. Bilang isang kwalipikadong nakababatang kapatid, natural lang na sundin mo ang kalooban ng Big Sister mo. Saway ni Big Sister Lan. Kalokohan. Tumalon si Big Brother Huang. Ako ang iyong Big Brother, dapat makinig ka sa akin. Hinawakan ni Big Sister Lan ang damit ni Big Brother Huang at mabangis na sinabi. Sabihin mo iyan. Mayabang na tumingin sa kanya si Big Brother Huang. Ako si Big Brother. Sige, sige. Isa-isa silang binuhat ni Yang Kai at inilagay sa magkabilang gilid niya, gamit ang kanyang mga kamay para paghiwalayin sila. Huwag na kayong magtalo, napakaraming taon na kayong magkasama, ano ang dapat pagtalunan? Ang Big Brother at Big Sister na ito ay nasangkot sa bagay na ito ng napakaraming taon, kahit na madalas silang magtalo, hindi sila makakahanap ng anumang mga pahiwatig. Malamig na bamantong hininga ang dalawa at ibinaling ang kanilang mga ulo sa gilid, na parabang hindi na sila mag-aabala pa sa isa't isa. Hinaplos ni Yang Kai ang kanyang baba at sinabing, napagmasdan ng Little Brother na ito ang kalagayan ninyong dalawa noon, at tila may ilang senyales ng pagsasanib. Hindi ito maaaring pagsamahin. Umiling si Big Brother Huang. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtatangka, sa wakas ay naunawaan niya. Sa pagitan naming dalawa, maliban kung isa sa amin ay handang lamunin, imposibleng magsama kami. Idinagdag din ni Big Sister Lan. At saka, kahit isa sa amin ay handang lamunin, hinding-hindi kami makakapagsanib. Silang dalawa ay mga pagpapakita ng puwersa ng yin at yang, at magkasalungat sa isa't isa, kaya paano sila magsasama? Kung gayon bakit sinusubukan mo pa ring magsama-sama? Natigilan si Yang Kai. Nagkibit balikat si Big Brother Huang. Ang boring naman dito, pero hindi niya talaga ako hahayaang lamunin siya. Martial Peak, Kabanata 5620. Panimula ng gamot. Ang sagot na ito ay hindi nagkakamali, tulad ng kung paano lumabas si Yang Kai para hanapin ang Primodile Light na iyon sa pagkakataong ito, dahil wala siyang magawa. Gayunpaman, may natuklasan kami. Biglang sabi ni Big Sister Lan. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai. Pakipaliwanag. Sa halip na sumagot, nagtanong si Big Sister Lan. Marunong ka bang magpino ng mga table task? Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kinalaman nito sa alchemy, ngunit tapat pa rin siyang tumango.
Medyo. Ang kanyang miniature universe ay mayroong maraming alchemy daw marks. Kahit na hindi sila kasing husay ng tatlong great daw na kanyang nilinang, pambihira pa rin sila. Kung gugustuhin niya, madali siyang maging isang alchemy grandmaster, hindi pa banggitin na talagang nakapagpino na siya ng mga table tas ilang taon na ang nakakaraan. Maraming mga cultivator sa miniature universe na nakinabang ng malaki mula dito at medyo may talento sa alchemy. Sinabi ni Big Sister Lan. Dahil alam mo kung paano pinuhin ang mga table tasks, dapat mong malaman na maraming mga halamang gamot na kontra sa mga katangian ng bawat isa ay maaaring pagsamahin sa isa. Hindi lamang nila matutunaw ang isa't isa, ngunit maaari din nilang pasiglahin ang mga katangian ng panggamot ng mas mahusay. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, tama, ang alchemy daw ay malawak at malalim, ang pinakamahalaga ay ang ratio ng iba't ibang halamang gamot sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagpatuloy siya. Ibig mong sabihin, kung kami ng Big Brother Huang mo ay dalawang halamang gamot na may magkasalungat na katangian, paano namin mapapasigla ang aming mga ari-arian? Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Gabay sa medisina. Ito ay hindi ang dalawang magkasalungat na halamang gamot ay hindi maaaring ilagay sa parehong pagan. Hanggat mayroong angkop na catalysta, magagawa nitong baguhin ang isang bagay na bulok sa isang bagay na mahiwaga. Hindi lamang nito papayagan ang mga epektong panggamot ng dalawang halamang ito na maipakita ng husto, ngunit ito rin ay magbibigay daan sa kanila na magsama-sama at mag-transform sa mga bagong nakapagpapagaling na efficacious. Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Biglang natuwa si Yang Kai, na parabang ang isang pasyente na nagsisikap na maghanap ng lunas ay sa wakas ay nakuha ang kanyang hiling, tulad ng isang baliw. Sa huling pagkakataong pumunta siya sa Chaotic Dead Territory, ang pakikipag-usap niya sa dalawang ito ay nagpaunawa kay Yang Kai na ang dalawang ito ay may magandang relasyon sa Primordial Light na iyon. Marahil ang dalawang ito ay nahiwalay sa Primordial Light na iyon, dahil minsang sinabi ni Big Sister Lan na kapag ang kanilang kamalayan ay nalilito, nadama nila na sila ay inabandona. Sino ang maaaring mag-iwan sa kanila? Anong pag-iral ang maaaring mag-iwan sa kanila? Walang alinlangan na iyon ang Primordial Light. Bagamat hindi niya alam kung bakit, nagawang paghiwalayin ng Primordial Light na ito ang Yin at Yang forces, na ginawa silang Sun's Burning Light at Moon's Serene Glimmer. Ito ang nagparamdam sa kanila na sila ay inabandona habang sila ay tulala pa rin. Sila ay orihinal na isa, ngunit dahil sa dakilang kapangyarihang taglay nila, sila ay nagkahiwalay. Ngayon, kung gusto niyang pagsamahin silang muli, kailangan niyang gawin ito sa kabilang direksyon. Talagang may espesyal na pag-iral sa mundong ito, at ang pag-iral na iyon ang dahilan na nagbigay daan kina Big Brother Huang at Big Sister Lan na magsamang muli. Kung mahahanap niya itong panggamot na catalysta, marahil ay maibabalik niya ang kinang ng Primordial Light na iyon. Nagkatinginan sina Big Brother Huang at Big Sister Lan na walang imak. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting tumigas ang ekspresyon ni Yang Kai habang nakakunot ang noo niya. Ilang sandali pa ay tuluyan nang bumagsak ang masayang mukha niya. Bagamat may naisip siyang ilang bagay, tila walang kabuluhan. Kung hindi niya mahanap ang Primordial Light na iyon, mahahanap kaya niya ang catalystang iyon. Kahit na pagkatapos maghanap ng napakaraming magagandang territory, wala pa rin siyang mahanap. Sa lohikal na pagsasalita, kung hindi pinaghiwalay ng Primordial Light si Big Brother Huang at Big Sister Lan sa isa't isa, ito ay magiging isang pag-iral na kasing husay ni Mo. Imposibleng walang alam ang 3,000 mundo tungkol sa pagkakaroon nito. Gayunpaman, pagkatapos paghiwalayin ang mga puwersang Yin at Yang at gawing Burning Light at Serene Glimmer, walang nakakaalam kung ano na ang nangyari. Maging ang World Tree ay nasa kawalan. Ang Old Tree ay umiral mula noong sinaunang panahon at nagkaroon ng maraming kaugnayan sa 3,000 mundo. Kung kahit hindi niya alam, paano malalaman ng iba? Biglang nasaraan ng loob si Yang Kai. Biglang, isang sipa ang damapo sa mukha ni Yang Kai, na nagpalipad sa kanya. Sa sobrang kahirapan, nagawa niyang patatagin ang sarili. Basang-basa ang kanyang mukha at nang abutin niya ito para hawakan ay napuno ito ng dugo. Umiling si Yang Kai, naglakad pabalik at tumingin kay Big Brother Huang. Bakit mo ako sinipa? Malamig na bamantong hininga si Big Brother Huang. Ang malas mo, parang may namatay sa bahay mo. Nagagalit talaga ako. Mapait na tumawa si Yang Kai. Halata ba? Parehong tumanggaw sina Big Brother Huang at Big Sister Lan. Tumalon si Big Brother Huang at tinapik siya sa balikat gamit ang kanyang maliit na kamay, bakas sa kanyang mukha ang katandaan. Munting brat, hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang mga hadlang sa mundong ito na hindi mo kayang lampasan. Kung aaminin mo ang iyong pagkatalo bago ka man magsimula, maaari ka ring mamatay ng mabilis at makakuha ng kaunting kapayapaan.
Inosenteng sinabi ni Yang Kai. Hindi ako umamin ng pagkatalo. Naisip ko lang. Huwag mo nang masyadong isipin iyon. Putol ni Big Brother Huang sa kanya. Sa mundong ito, lahat ng may buhay, buhay at kamatayan at reincarnation, ay may kanya-kanyang batas. Huwag ilagay ang lahat sa iyong sarili, hindi mo ito mapipigilan. Ang kasalukuyang sakuna na ito ay isang sakuna para sa buong sansinukob, hindi lamang ikaw lamang. Kung nawasak ang mundong ito dahil wala ka na, hayaan mo itong masira. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo sa katahimikan. Naalala niya ang kanyang desisyon na makipagkasundo sa kapayapaan sa Territory Lords. Sa oras na iyon, siya ay hindi matatalo sa larangan ng digmaan, umaasa sa soul-shattering spike at sa kanyang iba't ibang divine abilities at secret techniques para patayin ang Territory Lord ng mysterious Nether Territory, ngunit kahit na may ganoong kalamangan, pinili pa rin niyang makipag-ayos. Hindi ba't iyon ang naisip niya? Ang digmaang ito ay hindi lamang ang kanyang digmaan. Gaano man kalakas ang isang tao, may hangganan ang kanilang lakas. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng buong human race, at sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay magkakaroon sila ng pagkakataong labanan ang Black Ink Clan. Pagkaraan ng maraming taon, nakalimutan na niya ang kanyang orihinal na intensyon. Sa isang mataimtim na ekspresyon, tumango siya. Tama si Big Brother Huang. Si Yang Kai ay nagkaroon ng bagong antas ng paggalang sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang taong ito ay napakaraming kaalaman pagkatapos na gumugol ng maraming oras sa Chaotic Dead Territory. Sabik na sinabi ni Big Brother Huang. Ngunit hindi mahalaga. Kung isang araw ay matalo ang iyong human race, ang Big Sisterland mo at ako ay kakatayin ang daan palabas ng Chaotic Dead Territory at gagawin itong malawak na universo na lupain ng kamatayan, nahahayaan ang Black Ink Clan na samahan ka sa kamatayan. Ang mga sulok ng mga mata ni Yang Kai ay kumaibot, ito marahil ang iniisip ni Big Brother Huang. Gaano man nila gustong mamuhay ng payapa si Big Sisterland, kinakatawan pa rin nila ang kaguluhan at pagkawasak. Kapag ang human race ang nangibabaw sa universo, maaari pa rin silang mamuhay dito ng mapayapa, ngunit kung ang human race ay wala na silang anumang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay sa kanilang daan palabas sa Chaotic Dead Territory. Magkatugma ba kayong dalawa sa mo na iyon? Kainahinalang tanong ni Yang Kai. Ayon sa kanyang pangunawa, ang lakas ng dalawang ito ay maaaring nasa parehong antas ng Black Ink Giant Spirit God, o marahil ay mas malakas pa, ngunit tiyak na hindi sila ang kalaban ni Mo. Isipin ito, nilikha ni Mo ang Black Ink Giant Spirit God, at ang Primordial Light na iyon ay lumikha ng Burning Light at Seren Glimmer. Mula dito, makikita na ang Primordial Light na ito ay nasa World Creation Realm din. Nag-isip sandali si Big Brother Huang bago sumagot. Kalaban man kami o hindi, kailangan naming lumaban para malaman namin. Hindi namin kayang hintayin na lang ang kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai, na medyo emosyonal din. Oo, hindi lang namin kayang hintayin ang kamatayan. Mahahanap man nila o hindi ang catalystang iyon, walang nakakaalam, ngunit kinailangan nilang hanapin ito para makumpirma. Tinatapik ang kanyang mukha ng buong lakas, naisip niya sa kanyang sarili. Anak, kailangan mong pagsamahin ang iyong sarili. Ang iyong kinabukasan ay puno ng mga tinek, ngunit hindi ka maaaring umupo na lamang dito at maghintay sa kamatayan. Kudlit, biglang lumitaw ang pagdududa sa kanyang isipan. Ang dalawang ito ay kumakatawan sa kaguluhan at pagkawasak, kaya bakit sila nanatili sa Chaotic Dead Territory sa loob ng maraming taon? Hindi ba dapat malaya silang gumala sa 3,000 mundo at ibigay ang kanilang lakas? Hindi niya maiwasang itanong ito habang nagkakatinginan sina Big Brother Huang at Big Sisterland na nalilito. Tama iyan. Nagtaka si Big Brother Huang. Magandang tanong ito, bakit kailangan naming manatili sa Chaotic Dead Territory? Sumimangot si Big Sisterland. Ngunit wala kaming intensyon na patayin ang human race at sirain ang mundo, kaya ang pananatili dito ay medyo mabuti. Ito ba ang kalooban na iniwan ng Primordial Light na iyon? Tanong ni Yang Kai. Wala ni isa sa kanila ang nakasagot. Biglang nawalan ng pasensya si Big Brother Huang at sinabing, "Ikaw brat, ang dami mong tanong, bakit ang dami mong tanong?" Sa loob ng napakaraming taon, palagi silang ganito, walang pakiramdam na may mali, ngunit ngayon ang maliit na batang ito ay nagtatanong sa kanila ng lahat ng uri ng mga katanungan, na ginagawa silang nalilito. May iba pa ba? Kung wala ng iba, scram. Diretsong utos ni Big Brother Huang. Natahimik si Yang Kai at nag-isip sandali bago sinabing, pakibigay ng ilang yellow crystals at blue crystals, at pagkatapos ng maraming taon, ang small stone race.
Kahit na kinuha niya ang isang malaking bilang ng mga yellow crystals at blue crystals mula sa Chaotic Dead Territory, pati na rin ang hukbo ng Small Stone Race, pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan, ang pagkonsumo ng mga yellow crystals at blue crystals ay napakalaki, hindi banggitin ang Small Stone Race. Malamang na hindi marami sa kanila ang nabubuhay pa, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, ang bawat isa sa mga nakaligtas sa Small Stone Race ay may hahambing sa isang sangkatauhan na 7th grade at 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kaya lang medyo mababa ang kanilang katalinuhan at hindi nila naipakita ang kanilang tunay na lakas. Nakakainis ka talaga. Sumakit ang ulo ni Big Brother Huang. Huling pagpunta mo rito, nilisan mo kami, at ngayon ay narito ka na naman. Bagaman halos 2,000 taon na ang lumipas, sa isang pag-iraw tulad ng Burning Shine at Nether Glimmer, ang 2,000 taon ay hindi isang mahabang panahon. Iyon ay sinabi, sa katunayan, nakapaghanda na sila ng malaking halaga ng mga supply para kay Yang Kai. Kung hindi ito binanggit ni Yang Kai, ayos lang, ngunit dahil sinabi niya, natural na hindi magiging mademo ang dalawang ito. Iniunat ni Big Sister Lan ang kanyang kamay at tinawag ang isang maliit na bundok ng yellow crystals at blue crystals mula sa kailaliman ng kawalan. Sa isa pang utos, hindi mabilang na mga hukbo ng Small Stone Race ang sumugod mula sa buong Chaotic Dead Territory. Masayang binuksan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at, sa ilalim ng patuloy na mga reklamo ni Big Brother Huang, nakolekta ang malaking halaga ng mga supply at ang hukbo ng Small Stone Race. Pagkatapos ng 2,000 taon ng akumulasyon, lahat ng ito ay nawala. Ang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan at tulong sa labas ay sapat na upang maapektuhan ang huling resulta ng digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Isinasantabi ang lahat, kung ipapadala nila ang lahat ng puwersa ng Small Stone Race sa larangan ng digmaan, tiyak na magiging malaking dagok ito sa Black Ink Clan. Sa mga puwersa ng Small Stone Race na iyon, marami ang maihahambing sa 8th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos mag-impake, magalang na pinasalamatan sila ni Yang Kai. Sa ngayon, kailangan pang mapanatili ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi, kaya hindi siya nagmamadaling ipadala ang Small Stone Race sa larangan ng digmaan. Kailangan pa niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng Catalysta. Sa tingin ko dapat mong tingnan ang Divine Spirit Ancestral Land. Biglang sabi ni Big Sister Lan bago umalis.